Magandang umaga po sa ating lahat. Ah, Inyo po akong samahan sa panalangin. O Diyos na mahabagin, soberanong Diyos, maraming salamat na kami po ay muli niyong ipinagtipon ngayon upang kami ay muling makinabang ng ah, means of grace ngayong araw ni Kristo. O Diyos, maraming salamat sa patuloy na pagkilos mo sa bawat isa at kami ay inyong tinuturuan um, kung ano ang ni-reveal ninyo na patungkol sa inyo. At patuloy niyo kaming turuan at gabayan ngayong araw as we study more of you. Alam namin na kami ay limitado lamang at ah, hindi namin maaarok ang kabuuan ninyo. At kung ano man po ang inyong ni-reveal, we pray, we hope na iyon ay maintindihan namin at um, mapakumbaba sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating series sa ating pag-aaral ng 1689 London Baptist Confession of Faith at tayo po ay nasa paragraph 2 na ng chapter 2 entitled The Relations of God to His Creatures. Let me read this for you. God, having all life, glory, goodness, blessedness, in and of himself, is alone and in and unto himself all sufficient, not standing in need of any creature which he hath made, nor deriving any glory from them, but only manifesting his own glory in, by, unto, and upon them. He is the alone fountain of all being, of whom, through whom, and to whom are all things, and he hath most sovereign dominion over all creatures, to do by them, for them, or upon them, whatsoever himself pleaseth. In his sight all things are open and manifest. His knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature, so as nothing is to him contingent or uncertain. He is most holy in all his counsels, in all his works, and in all his commands. To him is due from angels and men whatsoever worship, service, or obedience as creatures they owe unto the Creator, and whatever he is further pleased for require of them. This paragraph incorporates changes centered around the use of creatures language. These seem to be an attempt to maintain some consistency in the use of the term creature. Second London Confession of Faith largely follows the emendation of Savoy. But notice towards the end of the paragraph, Savoy uses the same lexeme or creature separated by 6 words, each with a different nuance. The Baptist alterations seems to turn the attention of the reader upon the relationship between the Lord and human creature as over against all other created things. The words and phrases here build like a musical crescendo, calling all living things to bow in awe before the Holy Lord. Ito po ay ang sabi ni James Renihan sa kanyang book na Judicious and Impartial Reader. So ang ating confession po na Second London Baptist Confession ay itinutuon ang ating pansin sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga nilalang. At ito ay parang crescendo, sabi niya dito, ang crescendo or musical crescendo building up papunta sa climax or mahina papalakas, para po siyang gano'n. Na lahat ng kanyang nilikha na may buhay ay tinatawag niya to bow in awe sa harapan ng banal na Diyos. In the outline of this second chapter, si Rob Ventura described this paragraph as speaking of the relations of God to His creatures.
Kung ating ikukumpara ang dalawang paragraph sa naaral natin before, ang paragraph 1 ay nakatuon sa attributes of God in Himself. At ang paragraph 2 naman po na ating aaralin ay relations of God to His creatures in light of those attributes. The distinction is not perfect. It is not as if na ang first paragraph ay wala pong sinabi patungkol sa relasyon ng Diyos sa kanyang mga likha na ating napag-aralan last week and last 2 weeks ago. Kaya kung gano'n na lamang po ang pag-describe ni Robin Tura, malinaw kung patungkol saan ang paragraph 1 and ang paragraph 2. At ang paragraph 2 serves to clarify and crystallize the meaning and significance of the attributes na nilahad natin last sa paragraph 1. Kaya sa ating patuloy na pag-aaral, atin pong isa-isahin ang 5 sections ng paragraph na ito, which is divided as His self-sufficient independence from them, His sovereign dominion over them, His absolute knowledge of them, His utter sanctity before them, and His intrinsic claims upon them. Sa una po, His self-sufficient independence from them. Ito po yung sa unang sentence ng paragraph. Itong unang pangungusap po na ito ay pangunahing buod or summary ng mga nauna nating napag-aralan. Ang Diyos ay nasa Kanya na ang lahat ng buhay, kalwalhatian, kabutihan at kabanalan. Masasabi din po natin na ito ay patungkol din sa pagiging aseity niya. No? Siya ay self-existent. No, hindi po dumidepende sa kanyang mga nilikha. No, sabi ni Robin Tura, God is simple and impossible. He needs nothing from us. He fears nothing from us. He is in no way dependent upon us. He may choose to manifest His glory in us, but not because He needs our love, fellowship, or support. So sinabi po sa ating confession, ang Diyos ay may taglay ng lahat ng buhay. Ang kanyang sarili, God having all life, sabi po doon. So sa ating scripture reference, ito ay makikita natin sa Book of John, chapter 5, verse 26. Sabi po ay, for us, the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have the life in Himself. Ang lahat ay nilikha na may hiram na buhay. No, tayo ay nabubuhay dahil sa susustento ng Diyos. Nabubuhay tayo dahil sa may oxygen o pagkain. Ngunit kung ikukumpara natin sa Diyos, ang Diyos ay hindi kailangang kumain o huminga. Dahil siya ang buhay mismo. Siya ang source of their existence. Yung existence natin, siya yung pinaka-source nun. Pero hindi umaasa ang Diyos sa atin para mabuhay. Tayo ay umaasa sa Kanya sa bawat araw, oras, minuto o segundo ng ating buhay. No? Sinasabi rin sa sentence na ito, sa first sentence, na ito na ang Diyos ay hindi humihiram ng kalwalhatian, deriving any glory mula sa mga nilalang. Kapag sinasamba natin ang Diyos, hindi natin siya dinadagdagan. O hindi natin siya dinadagdagan ng kalwalhatian na para bang kulang 'yon, no? Kulang yung kalwalhatian niya. No, ayon nga kay Robin Tura, ang Diyos ay simple and impossible, hindi siya nagbabago sa anumang gawa ng tao, kaya hindi po natin siya madadagdagan. At kung pupunta po tayo sa Book of Acts 17 verses 24 to 25, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by men, nor is He served by human hands, as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. Ang ating pagsamba ay hindi po pabor para sa Diyos. Ito ay pagkilala lamang sa kung
kung ano na ang likas na sa kanya. Ipinapakita lang niya ang kanyang glory sa atin, no, manifesting His glory. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil ito ay bukal o mula sa kanyang kasaganaan. God did not create man because he was lonely or in need of someone to talk to. Such thinking lowers God to the level of His creation. Binababa po natin ang Diyos kung ganun po natin siya tinitignan, no? Rather, He created us out of His goodness so that we might experience His glory. Gaya po uli ng sinabi ni Roventura, hindi siya nakadepende sa ating pag-ibig o suporta. Dahil ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anuman mula sa atin, masasabi natin na ang kanyang pag-ibig ay hindi manipulative. Hindi niya tayo kailangan, ngunit pinili niya tayong mahalin. And even sabi ni James Renihan, His self-existence does take nothing from His creatures and has no necessity from them. Rather, it gives them glory. So, yun, support din po ni Renihan sa sentence 1. Ang ating halaga bilang nilikha ay hindi nanggagaling sa ating sarili, kundi sa katotohanang tayo ay nilikha ng isang Diyos na sapat sa kanyang sarili at piniling ibahagi ang kanyang kabutihan sa atin. Nakita po natin doon na hindi tayo kailangan ng Diyos. Siya ay self-sufficient, independence, no? Hindi niya tayo kailangan para mag-exist siya dahil tayo ay nilikha niya lamang dahil dito masasabi din natin na ang Diyos ay may kapangyarihan o pamamahala, dominion sa kanyang mga nilikha. No? His sovereign dominion over them. Sinabi sa ating confession na ang Diyos ay fountain of all being. Ito ay nakaangkla po sa book of Romans chapter 11 verse 36. For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory forever. Dahil ang lahat ay nagmula sa Kanya, na natili sa pamamagitan niya at nilikha para sa Kanyang layunin. Siya ang may-ari ng lahat at walang anumang bagay sa sanlibutan ang maaaring mag-angkin ng kalayaan mula sa kanyang paghahari. And even Roventura, nabanggit niya po ang Genesis 14:19 and 22, kung saan tinawag ang Diyos na pag-aari ng langit at lupa. Kung ating titignan sa batas ng tao, kung ang gumawa ng isang bagay ang siyang may-ari nito, hindi po ba? But sa theology, dahil ang Diyos ang nagdisenyo at bumuo sa buong sanlibutan mula sa wala, ang lahat ng nilikha ay kanyang pag-aari. Gaya ng muli nabanggit ni Roventura, He has the right to dispose of His own possessions as His feet. May karapatan siyang gawin ng anuman ang kanyang pag-aari ayon sa kanyang itinakda. And dugtong pa dito ay ang nabanggit din ni James Renihan, he is the creator, the potter, and his creatures are simply his subjects. Nothing more, nothing less. It is his right to do with them as he pleases. Ito ay direktang hango sa Romans chapter 9 verse 20 to 21. Sabi niya po dito, ngunit sino ka o tao upang makipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinupog doon sa humubog sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan na magpapalayok sa putik? Kung makikita natin yung ugnayan ng or relation ng creator and creature, yung ang putik po dito ay yung tayo, yung nilikha, na walang karapatan questionin ang magpapalayok, ang Diyos na lumikha sa atin.
Ang kanyang paghahari ay hindi democracy na kung saan kailangan niya ng mga boto ng tao, 'no. Makikita natin na ito ay absolute dominion dahil sa kanyang pagiging Diyos. Kaya po sa ating, pag-aaral na ito, nakikita natin na ang soberanong paghahari ng Diyos ang naglalagay sa ating tamang lugar o pagtingin o ang pag-iisip na dahil siya ang may-ari o may likha ng lahat, ang lahat ng ibinibigay niya ay biyaya lamang. Hindi hindi siya bayad na para bang, may utang na loob o may utang ang Diyos sa atin, 'no? At, makita natin na ang tao ay, hindi tayo self-governance or independent. Ang independence, ang ating kalayaan ay laging nasa ilalim lamang ng mas mataas na kalayaan ng Diyos. At ito ay, makita natin na dapat na kapanatagan din sa atin bilang mga mananampalataya. Ang katotohanang ang Diyos ang may sovereign dominion ay hindi nakakatakot kundi comfort para sa atin. Dahil ang haring ito ay banal, marunong at mabuti. Kaya sa pangalawang, part na ito nakita natin muli na ang Diyos ay may dominion at ngayon makikita natin muli na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. No, sa lahat ng oras siya ang may ganap na kaalaman sa kanyang sarili at sa buong sangnilikha. His absolute knowledge of them. No, mayroong absolute knowledge ang Panginoon sa kanyang mga nilikha. Ang katangiang ito ng Diyos ay tinatawag rin na omniscience. Ang kaalaman ng Diyos ay hindi lamang marami, na hindi siya nadaragdagan, hindi rin siya napapawasan. Kung titignan natin sa Book of Psalm, chapter 147, verse 5, "Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure." Ang Diyos ay nasa labas siya ng oras or hindi natin siya masusukat, eternal. Nakikita niya ang simula at wakas. Ganun na lamang din ang kanyang kaalaman na infallible, hindi nagkakamali dahil siya ang katotohanan mismo. Dahil dito, lahat ay tiyak sa ating Diyos. No, kung malaman natin na eternal siya, hindi siya name-measure, hindi nagkakamali, tiyak lahat ng tiyak ang ginagawa o pagkilos ng Diyos. Kaya hindi niya kailangan maghula o magkaroon pa ng mga theory katulad ng kung paano tayo magdesisyon o mag-isip. No? At dahil ang kaalaman o knowledge ng Diyos sa kanyang dahil absolute po ito, ang kanyang knowledge sa kanyang mga nilikha, siya ay independent dito. Hindi siya nakadepende sa mga nilikha niya. Kung ating kukumpara, ang tao o ang creature ay kailangan tumingin sa labas ng kanyang sarili upang matuto. Kung halimbawa, kung kailangan natin malaman kung anong nangyayari sa mundo, kailangan nating magbasa ng balita, manood ng balita. No? Ngunit ang Diyos, dahil sa kanyang pagiging omniscience, hindi niya kailangang gawin ang mga bagay na ito, hindi niya kailangang mag-aral katulad natin. No? Gaya po ng sabi ni James Renihan, ang kaalaman ng Diyos ay hindi nagmumula sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga panlabas na pinagmumulan. Hindi niya hinihintay na gawin natin ang isang bagay bago niya malaman na gagawin natin ito. Alam niya ito dahil bahagi ito ng kanyang plano o pagiging Diyos. And sabi sa Romans chapter 11 verse 34, "For who has known the mind of
of the Lord or who has been his counselor. Ngunit walang makakapagturo sa Diyos ng anumang bagay na hindi niya alam. No? Dahil dito, nakikita natin na nothing is contingent or uncertain sa ating Diyos. Ang phrases na ito ay direktang kumukontra sa tinatawag na open theism. Ang open theism ay maling katuruan na ang Diyos ay hindi alam ang hinaharap dahil ito ay sa ah, nakadepende sa tao. No, hindi po ganoon ng Diyos. Nothing is contingent or uncertain sa kanya. No, ang hinaharap, sabi rin ni Rob Ventura, ang hinaharap ay hindi uncertain or tiyak sa ating Diyos. Bakit? Dahil ang kanyang eternal decree ang nagpapasya sa hinaharap. Alam ng Diyos ang mangyayari dahil alam niya ang kanyang sariling plano. No, sabi ni Rob Ventura, as opposed to the opinions of open theism, God knows absolutely everything. This includes complete knowledge of the future. As the confession affirms, his knowledge is not dependent on the creature. It does not depend on what man chooses to do in the future, nor it is any way contingent or uncertain. His eternal decree determines the future, thus knowing himself and his decree, his knowledge is infinite. And even sasabi sa Isaiah 46:10 na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng may sinaunang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done. Kaya po sa ating patuloy na pag-aaral pag-aaral sa kalamang ito ng Diyos ay dapat na sana ay magdulot sa atin ng patuloy na pagpapakumbaba. Ma-realize o maisip natin na ang ating sinasabing matalinong kaisipan ay parang isang patak lamang ng sa karagatan ng kaalaman ng Diyos, no? At lalo tayong sanang magtiwala sa ating Diyos dahil nga po ay nothing is contingent o even or aksidente sa Diyos. Maaari tayong magtiwala na kahit ang mga gulong nangyayari sa ating mundo ay nasa ilalim ng kanyang infallible na kaalaman. At magdulot din sa atin ito at magkaroon tayo lalo ng takot sa Diyos dahil lahat ay open and manifest sa Kanya. Walang lihim na kasalanan o motibo ang hindi niya nakikita. Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 13. Alinsunod po dito sa ating sa pangatlo nating napag-aralan his absolute knowledge of them. Ang kanyang mga counsel ay sumasalamin sa kanyang character at ang kanyang banal na kalooban ay naisa sa katuparan. No, dako na po tayo sa pang-apat, which is his utter sanctity before them. Ang utter sanctity o wagas na kabanalan ay nangangulugan na ang Diyos ay hindi lamang pumabuti, kundi siya ay ganap na hiwalay sa anumang dungis ng kasalanan at siya ang sukdulang pamantayan ng katwiran. He is most holy and in all his counsels. Sabi sa ating confession, ang lahat ng plano ng Diyos ay banal. Walang masamang motibo sa kanyang kaisipan. He is most holy in all his works. Ang lahat ng kanyang kilos sa kasaysayan hanggang magpakailanman ay matuwid. Even sasabi sa Psalm 145:17, the Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.
and He is most holy in all His commands. Ang kanyang kautusan ay banal dahil ito ay salamin ng kanyang character. Or sabi sa Romans 7 verse 12, so the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. At binigyang din po ni Rob Ventura sa kanyang sinabi dito na ang modern man ay madalas magpalagay na may karapatan silang magalit o humatol sa Diyos. A modern man presumes to stand in judgment of God. He even assumes the right to be angry if, with him for his deeds. What a blasphemy! Yahweh is utterly separate and above all such presumption on the part of the creature to stand in judgment of his counsels, works, and commands. We are to stand in reverential fear of him even when his ways mystify our minds and disappoint our desire. Kung ating titignan sa scripture sa libro ng Job, chapter 40 verse 2 and 8, hinarap ng Diyos si Job at ang sabi, ang makikipagtalo ba sa makapangyarihan sa lahat ay magtuturo sa kanya? Iyo bang pagwawalang bisa ang aking katarungan? Iyo bang hahatulan ako upang ikaw ay ariing ganap? Kung atin muling titignan ang relasyon ng creator and creature, ito ay isang malaking baliktad na pag-iisip. No, ang nilikha, ang creature, ang dapat husgahan ng lumikha, hindi ang kabaligtaran. Kapag kinwestiyon po natin ang katarungan ng Diyos sa gitna ng paghihirap, nakakalimutan natin na siya ay utterly separate and above. No, ganap na hiwalay at mas mataas sa ating limitadong panguunawa. And ayon kay James Renihan, ang mga counsels o plano ng Diyos ay tapat na sumasalamin sa kanyang character. His counsels reflect His character and His holy will is accomplished. What He knows, He does. Consequently, lordship and its attendance inherently belong to Him. Worship, obedience, and anything else. Hindi katulad ng nating mga tao na maaring magkaroon ng magandang plano pero masamang paraan, o magandang intensyon pero maling desisyon. Sa ating Diyos, ang kanyang absolute knowledge ay laging gumagana kasama ang kanyang holiness. No, hindi po nahihiwalay yon. Ang lahat ng kanyang itinakda ay ginagawa niya sa paraang pinakabanal. Kaya kahit nakakalito sa ating kaisipan o nakakadismaya sa ating mga kagustuhan ng mga ginagawa ng Diyos, ang kanyang kabanalan ang naggagaranti na hindi siya nagkakamali at hindi siya nagmamalupit. Ang kabanalan ng Diyos ang naglalagay ng pagitan natin sa Kanya. No, dahil siya ay most holy in all His counsels, makakatiyak tayo na ang Kanyang mga plano para sa atin ay laging matuwid. Kahit masakit ito para sa kasalukuyan. At ang kabanalan niya ang dahilan kung bakit ang pagsamba ay inherently belong to Him. Sinasamba natin siya hindi lang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang perpektong katuwiran. At bilang resulta, all God's creatures owe Him obeisance or reverential fear o magkaroon pa ng paggalang sa Kanya. Ito ang tinatawag kanina na musical crescendo na nabanggit natin kanina. Dahil sa lahat ng katangiang inaral natin, ang Diyos ay may intrinsic claim o likas na karapatan na hingin ang lahat mula sa Kanyang nilikha.
Ang pagsamba ay hindi lamang isang option, no? Ito ay isang moral na obligasyon natin, no? Sabi sa ating confession, ang pagsamba, paglilingkod at pagsunod ay tinatawag na due. No, makita niyo po doon sa fifth sentence, due. Isang bagay na nararapat para sa lumikha. Muli, hindi tayo nagbibigay lamang ng pabor sa Diyos kapag sumasamba tayo. Sa halip, kinikilala natin ang ating katayuan bilang mga creature o nilalang. Gaya ng sabi ni James Renihan na ang kanyang pagkatao o character at karunungan ang nag-uubliga sa atin para sambahin ang ating Diyos na lumikha sa atin. Sabi sa Revelations chapter 4 verse 11, "Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created." Ang basihan ng kanyang karapatan ay ang kanyang pagiging creator. No, ang karapatan ng Diyos ay hindi lamang sa tao kundi pati na rin po sa mga anghel. Walang nilalang sa buong sansinukob, gaano man ito kataas o kalakas, ang exempted sa pagsunod ng Diyos, sa Diyos. Kung nga ang mga anghel ay yumuyuko sa Kanya, gaano pa kaya tayo na mga tao, no? Ang Kanyang karapatan na sa atin ay absolute. Muli sabi sa Revelation chapter 5 verse 13 to 14, "And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever." The four living creatures said, "Amen," and the elders fell down and worshiped. Ipinapakita rito na ang bawat nilalang na nasa langit, nasa ibabaw ng or ilalim ng lupa at sa karagatan ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Even diin ni Rob Ventura, binanggit niya na ang Diyos ay may karapatan sa atin ng anuman, kabilang ang paglilingkod o paghihirap o even ng devotion. Now, thus finally, God absolutely do anything He may choose to ask for us by way of service, suffering, or devotion. His essential right to the submission of men and angels is absolute. Kapag ang Diyos ay pinahintulutan ng paghihirap sa ating buhay, hindi siya lumalagpas sa kanyang karapatan. Dahil siya ang may-ari sa atin, siya ang nagtatakda kung paano natin siya sasambahin, luluwalhatiin, maging sa masayang paglilingkod man ito o sa matapat na pagtitiis. At muli, sabi sa ating confession, whatever He is further pleased to require of them. Nangangahulugan na ang Diyos ay may or para sabihin natin na siya ang may final say sa kung ano yung tungkulin natin sa Kanya. No, hindi tayo gagawa ng ibang kaparaanan kung paano siya luluwalhatiin. No, even napag-aralan din natin ito sa mga bago mag-start muli ng confession, na nilinaw sa atin na ang Diyos din ang nagbigay sa atin kung paano natin siya sasambahin. No? Ang lordship ng Diyos ay hindi lamang isang titulo. No? Ito ay isang katotohanan na dapat magbunga ng pagsuko ng ating kalooban. Dahil ang kanyang mga sinasabi or claim ay intrinsic, likas sa kanyang pagiging Diyos. Hindi natin maaring ihiwalay ang Diyos bilang tagapagligtas nang hindi siya tinatanggap bilang Panginoon.
na may karapatan sa ating buhay. Kaya po sa ating pagtatapos, the second paragraph of the second chapter is not merely a list of doctrines, but a recognition of the greatness of God that can be seen even in nature. And even sabi ni Benjamin Keach, the heavenly builder, having all wisdom and knowledge, sees by one act all things that are necessary and commodious, and needed not to suspend action till after study and consideration, nor stay for any one to be his help and counselor, because there is none able or fit to teach him. Ipinapaalala nito sa atin na ang ugnayang creator and creature ay nakabatay sa katotohanang ang Diyos ang manlilikha na hindi kailanman nagkakamali. Ang kanyang kaalaman ay infinite and infallible, kaya't ang kanyang pamumuno sa atin ay laging perpekto. Hindi natin siya matuturuan o even maaarok. No? At nakita natin na mayroong wonderful symmetry o kahangahangang balanse sa paragraph na ito na gumagamit na tatlong pangunahing concept mula sa tradisyong medieval at post-reformation. Ito yung goodness, wisdom, and power. No? Yung goodness nakita natin sa simula ng paragraph kung saan ang Diyos ay inilarawan na taglay ang lahat ng buhay, glory, goodness, and blessedness. Siya ang sapat na bukal ng lahat ng mabuti. At nakita natin yung power, ipinahayag sa kanyang most sovereign dominion over all creatures, kung saan malaya siyang gumagawa sa kanila ayon sa kanyang kaluguran. And nakita natin yung wisdom. Itinuturo sa atin na sa kanyang paningin, ang lahat ay open and manifest at walang anumang bagay ang contingent or uncertain. We study explicitly of the goodness of God near the beginning of the paragraph. Yun po yung nasabi ko pala kanina. No, so, yung pag-uulit po ng mga ideyang ito ay nagpapatibay sa aral ng unang kabanata ng ating napag-aralan. Ang presensya ng kabutihan, karunungan, at ng kapangyarihan ng Diyos sa mundo ay nag-iiwan sa sangkatauhan na inexcusable, no, hindi po excuse ang lahat. Ang karapatan ng Diyos na hilingin ang ating pagsamba ay malinaw sa natural na mundo. Hindi ginawa niya ang sansinukob o ang sangnilikha upang magpatotoo sa kanyang glory. The sovereign Lord is rightly to be worshipped for his greatness and glory. It is his due and may rightly demand it of his creatures. Ang pag-aaral nating ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay higit pa sa isang ideya. Siya ang soberanong Diyos na karapat-dapat sa ating buong pagkatao. Sa ating pagyukod sa Kanya, hindi tayo mawawalan ng halaga. Sa halip, natatagpuan natin ang ating tunay na layunin. Sambahin siya at maging salamin ng kanyang walang hanggang kalwalhatian. Manalangin po tayo. O Diyos, maraming salamat sa katuruan na ito na patuloy niyong nililinaw sa amin ng relasyon niyo sa amin na inyo lamang nilikha. Maraming salamat sa paglilinaw na ito na siyang nagiging dahilan upang kami ay patuloy na magpakumbaba sa harapan ninyo. Sa inyo, Diyos na tapat, sa inyong soberanong Diyos na hindi nagkakamali. Maraming salamat kung paano nyo kami tinuturuan at
Nawa ang, mga katuruan na ito ay, patuloy na makaapekto sa'min upang, patuloy na, ah, magsamba sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po kayong, katanungan o paglilinaw? Kung hindi ko po masasagot, akin pong aaralin na puwedeng masagot next week or sa group chat or pastor or even Brother Kyle puwede pong makasagot po siguro. Maraming salamat. Ah, Chapter 2, tatlong paragraph lang. So, panghuli, last lecture. And then Brother Manny for decree. Chapter 3. Mga men, who wants to take chapter 4 ng ating confession? Ito ay open book if you have, if you believe that you can do the study, and then we will have the Sunday school ating confession. There are materials available also. So, ano lang, yung pagbabasa talaga. You need to at least basahin, tapos come up with a lesson or handout for all of us para masundan ka namin sa pagtuturo. So, ganun lang naman. Ganun lang naman sa ating submission. Okay? Walang katanungan? So, magsimula ang confession natin ng sola scripture, Kant, theology proper, hanggang ano yan, hanggang victory, theology proper. And then we have the salvation blessings. So, ganun natin tignan ang structure ng covenant natin. Scripture, sola scriptura, theology proper, God, victory, and then Christ, and then Christian blessings. So, ganun natin dapat tignan. Mayroong structure po yung ating confession. And it's good to maintain the structure ng ating confession. Okay? I think, yes. Mm. Yeah. Right. Mhm. Uh-huh. Yes. Fully yung appreciation ng inaaral natin. Kasi for us, nag-release lang. We don't know, right? Mhm. Yeah. How do we respond in suffering? Mm. And plus, the confession clearly define Yeah. sabihin na para lang sa Mhm. Right. Mhm. On the other hand, it serves as corrective sa mga kapanaluhan natin. Like for example, we cannot just say no one is elected. To make that statement, after all the learning that you have from the scripture, it renders you what rejecting
the very scripture. Ibig sabihin nun, self-destructive, nagsi-self-destruct. Ingatan natin, maraming Kristiyano na po ang ganoon ang pamumuhay. Okay. It serves as an encouragement that all of us would learn. We need to be theologians. It's either you are a faithful theologian or unfaithful theologian. Okay? So, sikapin natin na maging tapat tayo sa pinaghahawakan natin katuruan. And we do believe that confession is a faithful interpretation of the scripture. So if scripture confession is a faithful interpretation, how much more na dapat natin aralin dahil ito ay tapat na interpretasyon ng banal na kasulatan. And ano yan, dumaan yan sa kasaysayan. Ilang beses na pinagwalang saysay pero lumulutang pa rin hanggang sa ating kapanahunan. Kaya ganun kahalaga ang ating confession. Lalong-lalo na kung tayo ay Reformed Church. Nakakalungkot naman kung we claim to be Reformed Church and then we don't know of the very confession that we have. Yung confession dyan po yung tinatawag natin statement of faith. That's our statement of faith, yung confession natin. So yes, makinabang po tayo. Meron pa po? Next. Hmm. Yes. Yes po, nung may pasimula po tayo dito, maalala nyo, nag-distribute po ako ng booklet, 1689, at sinubukan natin i-distribute. Yan, yes, pwede po. Wala pong problema. You have a Bible study, gusto mong mag-share ng lesson, balikan mo yung confession natin. Mayroong lesson dyan. Okay. So, napakalawak. Opo, pwede po. Pwede po natin i-share yung ating confession. Lalong-lalo na, yan ang tinatayuan natin pananampalataya. Okay po? So, maraming salamat po. Again, calling our men who desires to study, read, and study our confession and make a lesson for us. Let's close in prayer. Maraming salamat o Panginoon sa inyong mga salita. Habagan mo nga po kami at ito'y sa linaw na aming narinig. Ito'y aming maisapamuhay. Sikapin po namin na ito'y magbunga sa aming mga isipan at sa aming mga personal na ugnayan. Lalong-lalo na sa pamumuhay bilang inyong mga sinira. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.